unang-una siguro kamustahin po natin kayo ano sa Busina matapos nga po yung naging pagtatapos na po nung service contracting program ng ating gobyerno. Kamusta po ba 'yon, ma'am? Ano, lalo at kayo po sa mga nasa Busina, kabilang kayo doon sa mga tama po hindi unang pong nakinabang po doon po sa service contracting kasi 'di ba nauna ma'am yung mga sa traditional jeep po. Yes po. Talaga pong nakakalungkot lang at natapos na po ang ating service contracting dahil po ito'y napakalaking tulong sa amin sa larangan ng transportasyon, lalo-lalo na sa traditional jeepney at ganoon din po sa modern jeepney. Yun nga lamang po ay natapos kaagad at sana nga po ay masundan agad kasi po sa taas po ng ating krudo ngayon, hindi pa po talaga kaya ng mga driver natin na sumugal muli sa larangan ng pagmamaneho dahil sa taas at pataas pa po na krudo po natin. Totoo naman po na hindi pa po na ibibigay lahat po ng sahod o ang tinatawag natin na bayad para sa aming service contracting. Sa kadahilanan po, may mga dahilan naman po ang LTFRB. May mga QR code po kasing ginagamit tayo. So yung iba po talaga, hindi naman po talaga naiayos ang pag-implementation nila ng kanilang mga QR code sa kanilang mga co-op or korporasyon na dapat ay sumusunod din po sila at nagtatanong din po sila sa LTFRB kung ano po ang dapat. In day one pa lang po, kung alam po nila na hindi na po tama ang kanilang kilometeran, dapat po nagtatanong na sila. At ang LTFRB naman po ay talaga naman pong bukas sa kanilang pagsagot. At in case naman po na talagang biniyahin nila, babayaran din naman po yun. Kaya alam mo, may tinatawag tayong talaga na kailangan meron tayong sundin na patakaran. Meron naman po kasing hindi agad-agad binabayaran, pero may nabayaran naman po. Yung sa mga hindi naman po nabayaran, kasi may mga compliance sila na hindi kulang pa po. May mga kailangan pa silang ibigay na dokumento na kulang pa po. Hindi naman po pwede ibigay lahat ng LTFRB agad-agad sa kanila. Sila naman po ang malalagot. Makukuha naman po sila. Kaya hinihingi nila yung mga dokumento na yun na ang may pagkakamali po minsan, hindi sa pagkakaintindi nila ay tama yung ginawa nila, pero may mga mali pong patakaran na na-implement sila. Yun po ang medyo nakakalungkot na bahagi ho talaga ng service contracting. Pero overall po, malaking tulong po sa mga driver at operator po. Ay tama naman po yun. Dapat ho talaga ibigay para sa driver at ibigay para sa operator ang nararapat. Dahil pinaghirapan ni driver yun. Sila po ang nagbibigay ng diskwento sa ating mga commuters. Kasi po may 20% to 40% na binibigay ng commuters. Para ang nangyari lang po, nung binibigay ng mga driver, ito lang po ikukunan nila. Kaya lang nga po, ang nagiging problema po talaga, ang nangyari po sistema sa QR code na medyo namimiss ng ating mga ka-co-op at ka-korpo natin na medyo nagkakamali sila. So pwede naman nilang bayaran ni LTFRB. Basta lang po yung hiningi nilang dokumento sa manual monitoring ay kailangan maibigay nila. Hindi po natin iginadaan sa galit, sa away o anuman. Yan po ay inuupuan. Yan po ay pinag-uusapan. Yan po ay dapat alam ng LTFRB kung ano po talaga ang nangyari. Hindi naman po pwede pag sinabi ng operator na hindi, inaw namin to, tinakbo namin to, kung wala naman po tayong dokumentaryo, paano naman din po sila? Intindihin din po natin ang LTFRB. So, kailangan lang po upuan kung ano man ang problema. Nakakalungkot po talaga na hindi nasali po ang lahat. Dito rin naman po sa NCR, marami naman po talaga hindi nakasali. Pinili lang po talaga na mas pakinabang yung mga mahabang ruta, kumbaga po. Yung mga small route, hindi na po talaga naisama yon. So, naiintindihan naman din po natin ang LTFRB dahil limited lang po yung budget. Pero sana po mas na lumalim pa. Yung sinasabi yung hindi na pag-usapan po ng commuters, totoo po yun. Hindi rin po nila-ramdam kasi sometimes sabihin naman na natin at totoo at hindi, may mga driver na hindi na po talaga halos ang makapagbigay ng 20 to 40% discount kasi wala naman po talaga silang kinikita. Hindi po talaga sapat sa taas ng diesel. Kaya nauunawaan naman po ng mga commuters ito. Kaya sana po kung may susunod man lang po at may krisis pa naman po. Kami po kahit wala na po service contracting, ibaba na lang po nila ang krudo muli. Ibaba lang po nila, maging normalize na lang po tayo. Hindi po kami hingi ng kahit anong ayuda sa gobyerno. Kaya lang po sa ngayon na pataas pa rin po kailangan po namin na tulong
nagaling sa kanila kasi hindi po talaga kaya ngayon ng mga driver, ma'am. In case naman po na kailangan na napaiutan na si operator, kailangan po talaga ay ibigay nila ang karapat-dapat sa driver dahil si driver po talaga ang naghirap nito. Although sa aming ugnayan po ay 50-50 po ang aming bigayan kasi sa amin po ang sasakyan, sa amin po ang maintenance, sa kanila naman po yung sila naman po ang nagbabiyahe lahat-lahat. So kailangan po talaga is hati. Sa amin pong organization ay sa amin po ay ganon. Kasi nga po ang katwiran namin ay kailangan ibigay ang nararapat. Kasi po kapag hindi binigay ni operator sa driver ang karapat dapat, show cause order po talaga ang magi at maaari po mawalan pa po ng prangkisa. At doon po kami medyo natatakot sa ganun sitwasyon. Sana po ibigay po ang dapat. Kasi kapag hindi nila binigay, baka susunod na SC, hindi na po sila masama.